Yahing RH! Ito na! Sa 0919-873-1921. Ang oras, 1:04 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito ho sa ating Sunday program, mag-usap tayo, Miss Malu, ang kauna-unahang professional life coaching on-air program for the masses. At marami hong salamat sa ating mga loyal na tagapakinig at viewers sa ating RHTV at napapanatili natin ang ating programa na top rating show on its time slot. In fact ho, the last Macan survey, according to management, masaya sila nag-report sa akin that we are actually number one again, and we have maintained number one show on its time slot. So maraming salamat ho sa inyong lahat. Now, I am live broadcast pero phone patch. Wala ho tayo sa istasyon because again, I have my Sunday, a very important meeting with our pastors. Alam niyo naman ho, silang aking spiritual parents, no? Pero live ho tayo at doon sa mga gustong live live phone patch tayo. So yung mga past episodes ho natin kung kasi ito yung ating what do you call this? Itong ating episode ngayon is a continuation. Not really a continuation but a summary of what we have discussed last week. So, hindi ho kami, live streaming kami, but I'm not in the studio, so you cannot see me. Otherwise, you can, tsaka miski na sa cable TV, wala ho ako because I am remote, no? But you can get in touch with me sa aking private hotline, 0919-873-1921. Alright? So, is 0919-873-1921. Now, ang dami hong nag-text sa akin. Ang sabi, Miss Malu, ang dami namin hong natutunan at ngayon alam na ho namin kung anong gagawin namin pag kami binubuli, especially sa workplace. Kaya lang ho, medyo yata bitin. Sabi niya, okay. So, sabi ko, bakit kaya nabitin yon? When in fact, tinapos ko naman. So, I have decided that I will give you a summary. Pero itong summary na ito would also include some tips na dinagdag ko. Kasi, kung last week hindi kayo pakinig, you can download past episodes sa YouTube ho. YouTube. Mag-uusap tayo, Miss Malu, no? Okay, ang pinag-usapan ho natin ay yung kaso ni Mr. M. Alright? Siya daw binubuli sa kanyang workplace. Alright, so here's a summary. Okay? First, unang-una, dapat, bago tayo maging target or biktima ng bullying, kailangan natin malaman itong mga bagay na ito. Ito ho ang ginagawa para hindi na kayong mauwing victim or target, no? Okay. Pero, kung kayo target na, pwede pa naman ninyong gawin ito para matigil ang pagbubuli sa inyo, okay? So, the first one is, the most important ay tinatawag naming preemptive and preventive action. Ang ibig sabihin ng preemptive, pinangungunahan nyo na. Proactive, ang sabihin, bago pa lang kayo maging target or biktima. Okay? Ito na dapat ang ginagawa nyo. Okay? So when you say preemptive, ang ibig sabihin pangunahan, proactive means bago maging biktima, gawin na ito. Alright, what is that? This is the psychology of bullies. Alright? They choose. Yung sabihin, pinipili nila ang targets nila. Hindi ang mga bullies, hindi lahat binubuli. Okay?
namimili sila ng mabuti kung sino ang tatargetin nila. Okay. Saan base ang pagpili nila? Yung pinipili nila ay according to their perception and assessment of weakness and passivity. Ang sabihin, para bang ang nakakaamoy sila? Yung ba nakakaramdam? Matindi ang pakiramdam nito at pang-amoy ng mga bullies. Parang ang pang-amoy nila ay tinitingnan nila kung merong naaamoy nilang may kahinaan. Okay? Ang personality at yung alam nilang hindi lalaban. Yun ang kanilang unang-unang, sinasize up, no? Paano naman nila nalalaman na may kahinaan yung tao at hindi lalaban sa kanila? Hindi naman nila kilala, nakita lang nila, di ba? Ito sasabihin kong technique dyan. Tinitignan nila kung paano lumakad, paglakad, no? Paano lumakad at paano tumayo ang isang tao. Okay, kaya, pag kayo'y naglalakad, please lang, kailangan kayo straight ang posture nyo, straight. Hindi ba yung nakalugmok? Ganon. Okay? Maglalakad kayo ng straight body. Tapos mabilis ang lakad para bang may purpose, hindi yung kung saan tumitingin, yung mukhang aanga-anga. Ayan. Tapos pag ang mga tao nakasalubong ninyo, huwag kayong tutungo. Kailangan may eye contact. Pag kumbaga tumingin sa'yo, tignan nyo rin. Ganon. Okay? At pag kinakausap naman kayo, kung kayo nasa opisina, kinakausap kayo ng kasamahan ninyo, ay tignan nyo sa mata. Okay? Huwag kayong kung saan tumitingin, tapos hindi malaman kung yung iwas ba? Iwas tingin. Kasi, pag ito ang nakita nila, ang kanilang namang pang-amoy ay itong taong to listo or lista. Hindi namin siya pwedeng, we will be afraid to bully this person. Okay? Alright. Now, yung pangalawa, bago pa lang, you set boundaries. Pinag-usapan na natin tong boundaries nito Ang boundaries is hanggahan. Magsiset kayo ng hanggaan in the beginning pa lang. Meaning, sa sarili niyo, ano ba ang mga bagay na napapayagan ninyo gawin sa inyo ng kapwa nyo o hindi kapapayag na gawin sa iyo ng kapwa mo. Dapat alam nyo na yun Okay, yung before pa lang. So, kung first time kayo binuli, kung first time kayong tinawag, hoy, taba! Hoy, tanga! Hoy, mangmang! Kung first time ginawa sa'yo yon, immediately, wag yung palampasin. Wag yung palampasin. Pag pinalampas yun, talo na kayo. Immediately, okay, tignan niyo yung tao, okay, eyeball to eyeball, okay, at sabihin mo, huwag mo nang gagawin. Huwag mo sisigawan, huwag mong aambaan. Okay, hindi ko sinasabing awayin nyo. Immediately, sabihin mo lang firmly. Alam mo ba ang firmly? Sabihin, may dating, pero hindi nang aaway. Sabihin mo sa kanya, don't ever do that to me again, or else I will report you. Sabihin, okay, pare, wag mo nang gagawin ulit sa akin yan, ha? Kasi pag ginawa mo na yan, re-report kita. Okay? And then, mean it, no? Pag ginawa ulit sa'yo yon, i-report mo na. Kaya ang ibig sabihin nun, kasi permissiveness, ang ibig sabihin ng permissiveness, yung pinahahayaan mo na wala kang kibo. Ang ibig sabihin niyan, doon sa nakakaamoy, ay mahina ka at green light niya para sabihin, ay, uulitin ko. Kasi, successful ako hindi naman lumaban Yun ang ibig sabihin ng walang boundaries. Okay? Now, base sa research, yung mga tao, okay, kapag alam nila na hindi sila po pwede, that they cannot get away with it, hindi nila inuulit. Mataas ang probability na hindi nila inuulit pag alam nilang hindi sila po pwede. Okay? At the same research also, yung research, nagsasabi din na yung mga taong bully,
hindi nila sinasabi to, pero nangangailangan sila ng mga constraints. Ano yung sabihin ng constraints? Yung mga pangtigil, yung pangtigil sa kanila kasi sila hindi nila alam kung gaano sila po pwedeng mambuisit or magtawag, like pag sinabi na hoy, 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 hindi nila alam kung kailan sila hihinto, kung kailan sila nakakasakit. Kaya kailangan may magsabi sa kanila, right? Ang tawag natin dito ay red lines, pulang line? Guhit. Pulang guhit. Kailangan meron kang pulang guhit sa utak mo at saka sa pakikisama sa tao. The moment they cross that line, sabihin, the moment sila sumobra doon, okay, sumobra ng pang-aasar, sobra ng pambubuisit, pagtatawag, mga ganyan, then you will have to defend it, okay, by taking action. Okay, I'll give you an example. Ito ha, I am, witness ako dito Witness ako. Okay. May mag-ama. Okay. Nasa store sila, isang tindahan. Okay. Yung may-ari, mataray. Lalaki pala. Ano matawag sa lalaki na mataray? Basta yun. Okay. Masama ugali, no? Sinisigawan yung janitor live. In short, ang pangit ng ugali, sinisigawan ng mga tao sa harap ng mga customer. Okay? So nakikita yung daughter yon kasi mag-ama yun ako, one of the nakikimatsyag-matsyag na kasi napansin ko yun dahil titingin ako ng mga merchandise. Aba, walang pakiwari itong may-ari na to. Kung sabi, anong tataka niyan, linisin mo to. Ikaw, wag ganyan. Ganon siya kasama. Pagkatapos tumigil siya. Napansin ko lahat ng tao ganon ang trato niya except sa isang mama na doon, parang din parang salesman din parang salesman, no? Okay, ito yung tatay nung kasama niyang anak. Okay, natapos na, pumasok na. Siyempre, halos mangiyak-ngiyak na yung ibang mga kasamahan doon. Sabi nung anak sa kanya, tatay, bakit yung amo mo, lahat na lang sila sinigawan? Bakit ikaw, hindi kanya ganyan tratuhin? Nangiti yung ama. Dinig ko ito, sabi niya, anak, minsan kasing narinig ko siya na binulyawan niya yung kasamahan ko. Pagkatapos niyang bulyawan, sabi ko sa kanya, boss, huwag mong gagawin sa akin yan. Huwag kang magkakamali. Tatratuhin kita, rerespetuhin kita, maghahanap buhay ako ng maayos, pero huwag mo ba akong bubulyawan. Okay? Binawarningan lang kita. Kaya lahat sila nabubulyawan except yung tatay niya. Anong ibig sabihin nun? Yung sinasabi ko, na sinabihan niya, di ginawa. Di ba? Okay, pangatlo. Apat lang ito pangatlo na summary. May kasabihan kami niyan sa aking mga kliyente. Tawag namin dyan is document, document, document. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat ng ginagawa, lahat ng sinasabi ay dapat nire-record. Sabihin, bawat insidente, bawat sitwasyon na hindi na kanais-nais para gumawa ka ng kaso laban dun sa tao, ay gumawa ka ng record. Hindi ka pwede magsumbong sa HR na ginaganon ka. Sasabi ng HR, pruweba mo. Baka mamaya guni-guni mo lang yan. Natural. Hindi ka naman pwede pumunta din sa pulis. Sasabihin mo sa pulis, ginawa ka. Sabi niya, sige, mag-report ka ng case ka na. Wala O di wala. Diba? So, ngayon, research shows. Okay? Again, research shows na yung mga tao na detalye ang record sa mga kaso, mas mataas ang probabilidad na sila ay nananalo. Wala kasi silang lusot kapag something that is written. So, anong gagawin mo kung ikaw binubuli? Una pa lang, okay? Tandaan niyo ito, 4 W's, letter W, at letter H, okay? Ano yung 4 na W? Who? Sabihin mo sa report mo, sino? Huwag mo sasabihin mga kasamahan ko. Hindi. Sabihin mo, kung wari si Juan de la Cruz, yan, tunay na pangalan. Sino siya?
Okay? Anong ginawa niya? Inambaan ako, tinawag akong tanga, okay? At saan niya ginawa ito? Yung nasa loob kami ng elevator sa harap ng mga tao. Kailan ito? June 1 at this time 4 p.m. Okay? At paano ang kilos? Pagtingin sa akin, tinawanan ako, dinuduro-duro ako. Ganon. Okay? Now, the moment na malaman ng mga taong yun na ikaw ay nagsusulat at dinodokumento mo lahat ng ginagawa nila, they will stop. Those are the yun ang mga alam namin tungkol sa research at saka dito din sa aming mga kaso na hinahawakan. Okay? At yung kahuli-hulihan, ito na. You plan an exit strategy. Anong ibig sabihin nun? Kailangan meron ka ng tinatawag na contingent plan. Ano sabihin nun? Na kapag ito ay hindi nagkwento at nagpatuloy at 5 beses na 6 na beses na, okay? Now, ang ibig sabihin nun na walang nangyayari, yung pinagtatrabuhan mo na, hindi na magandang pagtrabahuhan. So, desisyonan mo na, okay, kung it is worth it. Ano ba worth it? Kung desisyonan mo na kung talagang maganda na ikaw magtiis dyan kasi gusto, because of the job o kaya naman gusto mo yung wala kang mapuntahang iba o maganda ang sweldo o ganyan. O kaya naman, you lose your health and sanity. Ang ibig sabihin, dapat iniisip-isip mo na, wag mo na papatagalin ng 2 taon, ng 3 taon, ng 4 na taon, o 1 taon. Dapat meron ka nang sinasabi na pag ito nagpatuloy pa, okay, maghahanap-hanap na ako. Hinahanda ko na yung sarili ko kasi baka toxic na nga. Right? At hanggang saan ko titiisin ito kasi pag hindi ko to pag hindi to huminto, baka masiraan ako ng ulo or baka ako ay magkasakit sa sama ng loob. Okay? Yun ang tawag sa exit strategy. Now, bago ko sabihin sa inyo kung anong klaseng tao si Steve Jobs. Okay? Kilala niyo ba si Steve Jobs? Kung meron kayong smartphone, yan, siya nag-imbento niyan. Kung alam niyo ba kung meron kayong iPad, yun, Apple computers yun. Yun, yung naggumpisa at nag-develop lahat niyan ay si Steve Jobs. Okay? It's 1:21 in the afternoon. Magbe-break tayo. Babalik tayo sa istorya ni Steve Jobs at tayo magpapatuloy sa ating programa. No? Wag po kayong alis dyan. Pabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Oras hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Iba ang arrive, iba ang dating, iba ang arangkada, kahit bumper to bumper pa. Ito na ang biyaheng pwede ang sabi. Saan ka man nakasakay ngayon, MRT, LRT, jeep, bus, kotse, van, at kahit ano pa yan, makiride on na kay Mr. Bumper to Bumper, Florante Rosales at Mr. Arangkada, Dennis Antenor Jr., ang partner in crime sa mga komentaryo at balita sa Biyaheng RH. Ito na, aandar na, halasige, sabit na, DZRH, Biyaheng RH. Araw-araw, 5:00 ng hapon sa DZRH. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain-away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit.
Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Isa na namang pagkilala ang ibinigay ng KBP sa DZRH sa katatapos na KBP Golden Dove Awards. Best Radio Public Service Program Host, Deo Macalma. Ito ay lalong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lalong Best Radio Newscaster, Angelo Palmones. Ang pagbabalita para sa akin, hindi lang obligasyon. Ito'y isang karangalan. Best Radio Children's Program, Boses ng Kabataan. Sa inyo to, para sa lahat to ng mga kabataan, mga nagpakita ng kanilang talento. Best Radio Culture and Arts Program, Art to Art. Kami po ay nagpapasalamat sa KBP para sa kanilang pagtitiwala at parangal. Best Radio Drama Program, Batang Mujahideen Radyo Balitatao. Taus-pusong nagpapasalamat sa KBP sapagkat ito ang... Sa KBP, salamat. Ito ay aming inspirasyon para sa tuloy na pagbibigay ng tamang balita at tamang serbisyo sa bawat Pilipino. Pinagpipilian na ngayon kung sa Abu Dhabi ba o sa Dubai kaganapin Para sa kabuang balita, maglaban lang sa www.tcrhnews.com. Ang POEA Miss Family ng mga sundalong Hapon matapos ang World War II. Detalye tungkol sa balitang yan ang mamayang alas 12 ng tanghali. ng Aurora. Bahagyang makulimlim sa naman na may headlines ng isolated rain. NBC Network News. Inform. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma Sa pangunahing balita, alas 7:25 ng umaga. Paano mo masasabi kung misleading yung isang advertisement when the first place pumasa siya sa ASC or sa iba pang mga agencies na kumbaga nagsisensor ng or sumasala ng mga ganitong advertisements? Hindi, ang magiging misleading yan or false pag hindi totoo. Okay? Pag hindi totoo... Babalik po si Ms. Malu Cervantes, ang ating life coach ng Bayan. It is 1:26 in the afternoon, okay? Merong ditong di ko ang haba eh. Sabi lang niya, will be parang bully na daw din yun kasi siya daw blind na, PWD, at siya daw inaapi. Alright? Kasi hindi daw siya pinapagtanggol ng parents niya. Malamang. So, yeah, that's bullying, but I think it's really more of maltreatment because wala ka talagang kalaban-laban eh, no? Okay. Anyway, sige. Ito yung mga bully-bully na ito. Sabi ko, di ba? Yung, you can read this sa biography ni Steve Jobs, no? Okay, alam natin na siya ay very famous, bilyonaryo, Apple finder, iPhone, iPad, visionary. So, napakagaling niya. So, lahat ng tao, siguro, iniisip ko, ang sarap siguro magtrabaho sa Apple. Taas siguro ng sweldo dun. Tsaka, ang galing-galing talaga na Steve Jobs. Okay? Para sa inyo. Si Steve Jobs, okay, meron siyang tinatawag na mercurial temperament and he is pathologically nasty, you know, to many of his employees. Ano ibig sabihin ng mercurial temperament? Ang ibig sabihin nito, mabilis, magalit, mabilis, mercurial, yung hindi mo alam kung hindi mo alam kung magagalit o hindi, bigla na lang magagalit, bigla na lang gaganyan. So ikaw para ka nakatuntong sa sa katuntong sa eggshells. Ano ba eggshells? Yung ano ng itlog, no? Yung shell ng itlog, ganyan. Pathologically nasty. The moment narinig mo yung pathological, sabihin personality na, built-in na, wala na siyang damdamin. You know, he is not emotionally capable of sensing na siya ay nakakasakit na.
So he is pathologically nasty. When you say nasty, ang ibig sabihin nun will be masamang ugali, emotionally, verbally, mentally abusive. Okay? To his own people for decades, ha? For decades. Sabi ng decade, isang dekada, 10 taon. For decades, ibig sabihin, maraming taon. Now, he made many of his employees emotionally disturbed, and most of them have become physically sick. Ano ibig sabihin nun? Sa kasamaan ng loob ka araw-araw na nakikipag-deal sa kanya bilang boss. Okay? Sila ay naging masasakitin. See? May epekto yan sa physical health. Even, ultimo, yung kanyang long-term business partner, meron siyang business partner na itinayo ang Apple, hindi lang siya, ha? Si Steve Wozniak. Okay? Matagal niya na itong partner. Do you know, he had to quit. Nilayasan siya because he could not take his nastiness anymore. Okay? So ikaw, Mr. M, makikinig ka. Gusto mo ba ang boss mo si Steve Jobs? Kasi iniisip mo ang galing-galing niya di ba? O, ayun. Kaya ang kahuli-hulihang ko dito, warning will be, don't stay too long in a very toxic environment. Kasi either mauna kang mamatay, pero yung kumpanya hindi magbabago for you. Okay? Okay? Kailangan isipin mo na kung ikaw madi-destroy. I'll give you another example. Ito, kitang-kita ko to. Okay? I will not give, Miss D na lang, Miss D. Okay? Kasi baka makilala niyo yung boss niya. Si Miss D, okay, dati siyang secretary ng isang EVP, Executive Vice President ng GM na one of the biggest, pinakamalaki sa Pilipinas, one of the, tatlo yung malalaki isa sa pinakamalaking travel management company sa Pilipinas. Okay? Babae. Pag ito nagalit, okay, at parang si Steve Jobs din, at that time, hindi pa uso yung mga cellphone. Ang usong telepono, yung rotary, yung yung iniikot, okay, dinadial. Pag nagalit yan, yung telepono yan, huhugutin niya yan. Ibabalibag niya dun sa tao. Kaya lahat ng mga telepono dyan, araw-araw halos pinapalitan ng instrument kasi nababasag niya. Tapos, pag nagalit siya, kung anong hawak-hawak niya yung file, kasi hindi pa uso yung digital file Yung hawak-hawak niya yung file, ibabalibag sa, ganyan siya magalit. So, ang unang-unang tinatamaan niya, yung secretary niya, si Miss D. Okay? Alam mo, in 2 months, 3 months, I brought her there Ako ang kanya, kasi magaling. Kasi hanap mo ako, Malu, ng magaling na secretary. Kala ko naman, yung secretary lang talaga niya, aanga-anga. Talaga naman pala. She's one of the best secretaries I have ever worked with. So, ganyan siya. Kaya ako, ano ba? Ganyan. So, sabi nga ni Miss D sa akin, Miss Malu, hanggang mahal ko pa sarili ko, hanggang mataas pa ang tingin ko sa sarili ko, aalis na ako dito. Kasi pag tumagal pa ako dito, baka yung paniniwala ko sa sarili ko mawala. Dahil kung ang araw-araw na ng ginawa ng Diyos, wala na akong ginawang tama. At talaga, so I will not allow her to destroy me and my career. So hindi ko siya pinigilan kasi nga naiintindihan ko siya Diba? Alright? So, yan ang worst possible scenario. Either mauna kang masira, okay, at hindi masisira ang kumpanya, especially pag malaki. Tandaan mo yan. Okay? If you cannot adapt, leave. Alright. Okay. So, yan ang summary. So, ano natin yan, pinag-usapan natin ng malalim yan last week, no? Okay. Now, ito gusto kong, sana ko may panahon tayo, we have two more cases na tawag nito na kailangan kong i-discuss sa inyo para talagang hindi pa huli ang lahat sana. Okay? Palagi akong tinatanong, okay, ng mga nagte-text sa akin. Bakit daw? Isang tanong lang nila, kung wari mismo ito yung problema ko, anong gagawin ko? Siguro inaasahan nila, sasagutin ko sila kaagad. Pero imbes sasagutin ko sila, ang tinetext ko, mga series of questions, like ilang taong ka na ba? Ano ba nangyari before? Yung maraming tanong, bakit daw ba?
kailangan ko pang itanong ang background ng BF niya o GF niya, o asawa niya, at ano ba yung nangyari daw sa kanila before, kasal daw ba sila o hindi, bakit daw ba sila nakipag-break, in short, ano daw ba ang relasyon niya sa mga pamilya niya, bakit daw ba kailangan ko pang tanungin yun. Yung iba, sinasagot ako. Okay, kung 10 man yung question ko, sinasagot ako. O, di sasagutin ko. Yung iba, lana. Hindi na nila ako sinasagot. O, di wala silang tulong na makukuha sa akin. Bakit? Kasi may sekreto yan. Di ba, gusto nyo malaman ng sekreto ko? I talked about this. Okay? Remember, I discussed with you the 4 levels of critical thinking. Di ba? Sabi ko, yung unang level, yung hindi nag-iisip, kung ano lang marinig, ang paniniwalaan. Kaya puro mali ang mga desisyon. Yung second level ay makitid na mag-isip. Ang nakikita lang kaliwa, hindi nakikita yung kanan. Kaya napaka-limitado. Yung level 3, ito na. Yung bago mag-isip, bago mag-desisyon, bago magsabi, tinitingnan lahat ang anggulo. Okay? Kasi hindi lang iniisip ko siguro porque kayo nag-text sa akin, palagi iisipin ko kayo tama. Okay? Hindi po kayo nagte-text sa akin, syempre sa tingin niyo ang may diferensya yung kabila. Okay? Pero dun sa pagpapalitan natin ng tanong at sagot, makikita ko kung sinong may diferensya. Kung ikaw o yung asawa mo or kung sino man yon, di ba? Yan ang level 3. Ang tawag diyang critical thinking. At yung level 4, di ba sabi natin, connecting the dots, yung nakakakuha ng pattern. Kung ano man ang nangyayari, akala nyo nangyayari sa mga buhay ninyo ay walang kakoneksyon. Yung kamukha yung dati yung boyfriend, may connection ba sa boyfriend mo ngayon? May connection ba yan sa nanay at tatay mo? May connection ba yan? Ganon. Okay? Ang tinitingnan ko dyan ay pattern. Okay? Dyan lumalabas kung magaling ang iyong life coach. No? Kasi sinasabi niyo din sa akin, believe daw kayo sa akin. Bakit? Hindi ko daw kayo kilala, hindi ko daw nakikita. Okay, at nagtatanong lang daw ako, pagkatapos sumuswak daw yung aking sinasabi sa inyo. Alright? Ayun yung sekreto eh. Kasi ito ang sabi ng psychology. Okay? The best predictor of future behavior is past behavior. Ano ibig sabihin? Ang pinakamagandang posibleng maaring mangyari ay base sa ginawa niya nung nakaraan. Okay? Sabihin, ehemplo. Kung wari, ang problema mo dyan sa boyfriend mo, minsan nagsinungaling sa'yo, nabisto mo. Okay? Sumama ang loob mo, pinagbigyan mo. Kala mo magbabago. In short, kapag yan, isang beses na nagsinungaling, mas mataas ang posibilidad magsisinungaling ulit. Pag 10 beses na, wala nang ginawa kundi magsinungaling, ano ibig sabihin yan? Siya ay pathological liar. Sabihin, will be, yun na yung way of life niya, ganun na siya. Sa buong buhay niya, lahat yan puro lies. Hindi yung minsan lang ito yung tinatawag na pattern. Okay, kaya sabi ko sa inyo, pag hindi na magbabago yan, Miss Malu, mahal ko siya. Problema mo yan. Kung mahal mo siya, di tiisin mo yung kanyang pagsisinungaling. Hindi ko na kayang paniwalaan, papaniwalaan ko ba siya? Sinabi ko na sa'yo wala sasabihin katotohanan yan Kasi nga, liar. See, yun, nakukuha ko na. Kamukha, isa pa ito. Unfaithfulness. Sabi sabihin, mag-steady pa lang kayo, may iba na. Nagpakasal pa rin kayo, tapos na-discover mo may kerida, may isang anak, sabi na magbabago daw siya. Hindi na. So, ano siya? Ang ibig sabihin, adulterer siya. Ang ibig sabihin, talagang gano'n yan. Tumagal ka pa ng 5 taon, 10 taon, 20 years, whatever. Okay? Ganyan na siya. Kaya it's either isipin mo na kung kakayanin mo yun, di ba? Unless something very radical mangyari, pwedeng mabago. Ano yun? Nauntog, nagdusa, nasakta ng todo-todo. Ang tawag na asawa ko dyan, sumadsad ng husto. Ayan. Okay? Spiritually speaking, right? Until God gives them a new heart. Ang sabihin,
yung dati nilang puso na puro kasamaan, ipapalitan ng Diyos ng bagong puso. That only happens if you surrender your life to Jesus. You know? Yun. I give you an example. Ito, kilala ko to. Yung magaling niyang asawa, iniwanan si babae kasi sumama sa kirida. Diba? Nagkaanak. 5 taon yata, 7 taon. Hindi siya, basta iniwanan lang siya. Para siyang basahang iniwan. Okay. Magaling yung babae, nagkano siya, nagnegosyo siya, maganda yung negosyo niya, 7 years na karaan, nagkasakit si lalaki. Hulaan nyo, kala nyo sa telenovela na nangyayari, no? Yung mismong kirida, nung lalaki, yung asawa niya, sinoli siya. Sinoli, sinakay sa taxi, tapos kumatok sa bahay, tapos iniwan yung asawa. Ayan ang sinusoli ko na yung asawa mo. Okay. Imagine mo, ganun lang, sinoli, Sinoli. So, di sabi niya gano'n, nag-ask ng advice, anong gagawin daw niya sa asawa. Di sabi sa kanya, asawa mo yan. Pinakasalan mo yan. Sabi ng Diyos, magtiis ka, O yan naman, sumunod. Pinagamot niya. Okay? Pinagamot niya. Pagkatapos, lahat, inasikaso niya, within 1 year, lumakas. Pero iniisip niya, kapag lumakas kaya itong asawa ko, iiwanan pa kaya ako nito. Okay, guess what? Lumakas. Iniwanan siya ulit. Kumuha ng ibang kirida. Sabihin niyo sa akin. Pag yan, sinoli ulit ng pangalawang kirida, ewan ko sa inyo kung ano, hindi na nga magbabago, di ba? Napakawalang hiya at napakawalang utang na loob. Okay. Anyway, baka ako magalit dito, no? Okay. Kayo magdesisyon. Alright. So, bago tayo magpatuloy doon sa pangatlo nating case, it's 1:40 in the afternoon. Mag-break tayo, ha? Huwag mo kayong alis dyan. Babalik si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Oras hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet, timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever, featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS! Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner.
Makisali sa mga kwentuhan. Makisali sa mga chikahan. Makisali sa mga tumpukan. Alamin ang mga nagva-viral na ginagawa ng mga hinahangaang artista. Mga trending na mga post na pinag-uusapan sa social media. Mga eskandalong pilit na tinatago. Ilalantad na. Ilalabas na. Live sa STL Showbiz Chismis Live. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, eksakto alas 12 ng tanghali. Live sa DZRH News Television, Facebook Live, YouTube channel at DZRHnews.com. Kasama si RH43, si Rocky. Showbiz Chismis Live. Tayong mga Pinoy daw ay mapag-imbento. Dahil tayong mga Pinoy daw ay malikot mag-isip. Silang mapag-imbento at malikot mag-isip ang siya ding maituturing ding bagong bayani ng ating bayan. Ang mga inventor ng bayan sa DZRH News Television. MIB, mga inventor ng bayan. Alamin ang mga bagong imbensyon na makakapagpagaan ng ating buhay mula sa mga henyong isip ng mga MIB, mga inventor ng bayan sa DZRH. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kasi dito naggagaling ang more than 50% of our new viewers as well as listeners. Kasi ang practice daw nila, pag medyo naiinip-inip na sila ng every 15-minute segment, sila paikot ng dial ng kanilang radio. O kaya nagsusurf sila. Tapos natsyempohan daw, that's the word they use, natsyempohan daw nila ang programa. At nagustuhan nila ang aking mga dinidiscuss dito. Sabi niya, may programa palang ganito, ang ganda. So, ang gagawin nila, of course, I will announce that every Sunday ito, 1 to 2 p.m., hiniintay-intay na nila, okay, ang programa. So, kung kayo natsyempohan nyo, ako po si Miss Malu Cervantes. I'm a certified Gestalt life coach. At itong programa natin is 4 years na on air. And it is the very first professional life coaching on air program for the masses. So, kung gusto nyo sasagutin ko ang inyong mga tanong, ang inyong mga problema, i-text nyo lang ho. Hindi ho ako sumasagot ng calls, okay? It's just my text on my private hotline. Now, kapag marami ang parehong-parehong tanong, yan ho ang dinidiscuss ko on air. Pero lahat ho ng inyong mga text sa akin, sa aking private hotline, ay sinasagot ko ho before the end of the week, no? At ito ho yung aking private hotline, 0919-873-1921. So, 0919-873-1921. Nakikinig ho kayo sa DZRH. This is DZRH. And RH-TV ho. Kung signal ho ang inyong provider, we're channel 18. Pero nationwide ho tayo, and ang RH-TV ho nakakarating sa Saudi, sa Middle East, sa US,
Ayan. Pwede naman din ho kayo sa Facebook at saka sa what do you call this, YouTube. Now, kung gusto niyo ho yung kasi huli na ho ang inyong pag-tune in, huwag ko kayo maglala. Lahat ho ng ating episodes, past episodes, you can download it. Okay, pasok lang ho kayo YouTube, mag-usap tayo, Miss Malu, nandyan ho yan, by day, no? Okay, now, here's another example. Yung sinasabi ko na kinakailangan kong malaman ang mga ibang detalye. Hindi lang pwedeng itong problema ko, sagutin mo ko. Kaya sinasabi ko dahil kailangan ko malaman ang mga pattern of behavior para mas makatulong ako. Ito, last week lang, no? Another example, meron daw yung GF daw niya. Iniwanan siya for 1 week. At ang sabi, meron daw siyang problema na kailangang ayusin. Pero ano man ang sabi niya, ano ba yung problema mo? Kasi di ba dapat nagtutulungan tayo, nagsasabihan, hindi daw, ayaw sabihin, dinedma raw siya. Basta umalis. No text, no nothing, hindi nagparamdam. After 1 week, nagparamdam ulit through text. Sabi niya, gulong-gulo daw ang isip niya. Miss Malu, anong gagawin ko? Okay? So, sabi ko sa kanya, tinanong mo ba? Ganyan. Lahat. Okay. Ayaw daw, dinedma daw siya. So, ito na nga sabi ko. Sabi niya, ano daw ang gagawin niya? Sabi ko, hindi magandang sinyales yan. Sabi ng sinyales, red flag warning. Kasi, kung siya nakalusot, imagine mo, bigla na lang after sasabihin sa'yo, ay, may problema ako, dapat ayusin. Kaya mawawala. Tapos, walang text, wala nating, bigla nang sisipot. Okay. Kung yan, ginawa niya minsan, at nakalusot siya sa'yo, uulitin niya yan. Kasi, wala naman nawala sa kanya. Basta sabihin, didistansya muna ako. Yun ang dahilan magdidistansya muna daw siya. Dahil may problema, pero ayaw sabihin ang problema. Okay? So, ngayon pa lang, this is my words, ngayon pa lang, isipin mo kung magtitiwala ka pa sa kanya. At mabuti pa, mag-break kayo bago lumala. Itong sagot niya sa akin. Bahala po siya kung gagawin niya ulit yon. Yan lang po ang tanong ko. Manang kalit paasa sa akin. Ang sinabi ko lang, hindi maganda yan. Kaya hindi ko sinasabi sa kanyang ihiwalayin mo ngayon. Ang sinasabi ko dito will be, isipin mo. Pag pangalawang beses ginawa yan, anong gagawin mo? Pangatlo, anong gagawin mo? Pang-apat, pang-lima. Okay? Tapos, saka mo na sabihin sa akin, di pinatagal mo lang, ganun din pala uwi nun. Sumakit pala lalong loob mo. O, diba? Yun ang sinasabi ko. Ngayon, itong pangatlong ito, mabigat ang problema niya, pero kailangan kong magtanong sa kanya. Hindi na ako sinagot. Ngayon, since hindi kompleto ang detalye ko, hindi rin kompleto ang tulong ko sa'yo. Pero, take upin ko pa rin sa radyo kasi marami ang matutulungan nito. Marami. Pero kung di natin matapos ngayon, kasi it's 1:52 in the afternoon, kamukha nung bullying, magsasummarize ako next week. Tingnan natin kung aabot tayo. Sabi niya, Miss Malu, may mabigat po akong karamdaman. Natatakot po ako. Wala na pong lunas. Sobra po akong natatakot. Galit po kaya ang God sa akin? Lagi pong malungkot ang buhay ko since birth. Puro kabiguan at kasawian. Please give me words of encouragement para mabuhay. Pagod na po ako at hirap na. Buti si Manny Pacquiao. Mahal siya ni God. Perfect buhay niya. Yan ang sabi niya. So, nagtanong ako. Sabi ko, ano bang sakit mo? At bakit mo nasabi na mahal ni God si Manny Pacquiao? Sumagot naman. Ang sakit niya ay diabetes. Okay? In other words, diabetes. Ano ba yan? Diabetes. Tama, no? Diabetes. Okay. Sabi niya kasi,
well-blessed. Lahat daw ng blessings ibinigay ni God kay Manny Pacquiao. Okay? Siya daw 52 years old. So 52. Mas bata siyang dihamak sa akin. She's 52 years old, CPA. Wag ka CPA. Okay? She worked as an assistant manager sa isang bangko. O, diba? Assistant manager sa isang nagtrabaho, worked She taught accounting. Nagturo na accounting sa different universities. Okay? O, profesora pa. Tapos naging Dean of Business and Accountancy sa isang eskwelahan. Alright? Now, sabi niya, pero di po ako yumaman. Simpleng buhay lang po meron kami. Mula sa pagkabata, sabi niya, masalimuot ang buhay ko. Di ko nakilala ang biological father ko. Yung stepfather ko, very irresponsible. Kawawa kami ng mother ko. Namatay siya in 2013. Alright. Okay. Now, I had other questions, ha. Bago ko siya sagutin, kasi talagang dinesisyonan ko na sasagutin ko siya dito ng malalim. Okay? Pero she never answered back. Napaka-critical nito critical ito. Una kong tanong, may asawa ka ba? Kung may asawa ka man, may anak ka ba? Retired ka na ba? Kasi lahat ng ginamit niya, dati daw ganon, dati. Iniisip ko, at 52 years old, retired na ba siya? O may trabaho pa siya? O may negosyo siya? Kung retired, may pension ka ba? Paano ka nabubuhay ngayon? Alam mo, importanteng sagutin sana niya ito Okay? Ang gusto kasi niya, okay, itong pakiwari ko, ang gusto niya, bigyan ko na lang siya ng words of encouragement para daw siyang mabuhay. Iha, hindi ganun lang yun na pag binigay ko sa iyo ito, sige, ito lahat ng Bible verses, memoryahin mo. Aba, hindi ganun yun. Hindi masusolve ang problema mo. Okay? Kasi your sadness and despair, magko-continue yan. Mananatili yan. Even if I give you millions and millions and millions of words of encouragement. Kasi kailangan lumalim tayo sa very root cause ng lahat na yan. So, incomplete information lead to incomplete health. Okay? So, kung ikaw naman nakikinig, baka sakaling matulungan ka ng kalahati. Ngayon, kung kayo naman, ganito din ang feeling ninyo, somehow, matutulungan kayo. Now, first things first. Tandaan mo, sabi nga, meron lang siya sakit na walang lunas. Okay. Diabetes ang sakit niya. Akala ko ba stage 4 cancer. Yan ang walang lunas. At may taning ng buhay mo. Marami akong kilala na may diabetes. Okay? Tamo, si Gary Valenciano. Okay? Pagkabata niya, diabetic na siya hanggang ngayon. Tingnan mo ang buhay niya. So, I mean, ang sa akin will be pananaw yun Pagkatapos, ikaw natapos, CPA ka. Tapos naging dean ka pa. Nakapagturo ka pa. Naging assistant manager ka pa ng isang bangko. Kumpara mo naman sa marami ng text sa akin, wala siyang makain. Elementary school lang sa graduate, binubugbog siya ng asawa niya. You see? Okay, first things first. Okay, una, that is the danger of envy. Okay? Ang na-experience mo ay danger of envy. It is brought about by comparison. Sinong kino-compare mo? Si Manny Pacquiao. Ilan bang tao ang pwedeng maging Manny Pacquiao? Okay? So, kung ako, hindi ko pwede i-compare yung sarili ko kay Manny Pacquiao. Dahil, okay, hundreds of millions of dollars yan. Ilang tao ang pwedeng ganyan? The danger of envy, by comparison, is you focus on what you do not have rather than what you have been blessed by God. Nakafocus ka sa wala ka kesa sa mga blessings mo. Kung yung elementary graduate lang, tapos ikukumpara mo sa'yo, abay di hamak na napakaganda ng blessings mo.
Di ba? Okay? So, yon, that is the danger of envy brought about by comparison. Pakalawa, ito yung deadly. You focus yourself, overemphasis or over-focus on the self. Ikaw, ako. Okay, dalamhati, from the very beginning. See, ang focus mo, ako. Diba? So, pag palaging ganyan, self-pity ang labas dyan. Diabetes can be managed. Tandaan mo yan, can be managed. Stage 4 cancer is very life-threatening. You finish school. You had a good resume compared to those who have no education. Therefore, walang magandang trabaho. Therefore, walang bahay. Therefore, walang makain. Therefore, inaabuso. Yan ang kawawa. Okay? Kumpara mo sa'yo. Hindi mo nakilala ang iyong biological father. Fine. Alright? Buhay ka naman, di ba? Okay? Yung iba nga, nandiyan ang biological father, sila naman mismo ang gumagahasa sa kanila. Alright? So, makikita mo yung where you're focusing. Pangatlo. Tingnan natin, baka tayo overtime. Okay. Pangatlo, 1 minute lang. Okay. One-sided view of success. Isang side lang. Ano yung sided na, anong side yon? It is only focus on material. See? One-sided view of blessings and success brought about by a wrong view of God. Sabi, sa kanya will be, si Manny Pacquiao lang ang mahal niya. Kasi siya lang ang binigyan niya lahat. Bakit? Mahal din ako ng Diyos Pero hindi ako milyonaryo katulad ni Manny Pacquiao at hindi ako naging congresswoman at hindi ako naging senadora. But I am very blessed by God. Right? Kasi hindi ko tinitingnan yung material lang There are many areas of blessings. Okay? Hindi mo nakikita kung anong pinagdadaanan ni Manny, tsaka yung Manny Pacquiao, tsaka yung asawa niya every time he goes to the ring. Do you know, nagpapabugbog kaya siya? Di ba yung minsan siyang bumagsak, ilang seconds bago siya na-revive? So palagay mo, anong nangyari kay Muhammad Ali? Tara? Okay. So yun. So for every victory, there are tears. You cannot have it all. So, ang pagkakamali mo, isang tingin mo sa sarili mo ay kawawa ka. Kasi hindi mo nakilala ang biological father mo. Dahil hindi ka yumaman. Dahil simple ka. Di ba simple yun ang buhay ko? I guess, it's, ang dami ko pang gustong sabihin, pero it's 2:01 in the afternoon. Tell you what, kung ikaw ay desididong matulungan ka, sagutin mo yung tanong ko, mag-text tayo ulit. At kung hindi man, kaya dadagdagan ko to next week. Kasi maraming importante dito. May mga words kang ginagamit dito na deadly. Kaya napakalungkot ng buhay mo dahil ikaw ang nagbibigay ng kalungkutan sa sarili mo. Alright? Okay, it's 2:01 in the afternoon. At bago ako magpaalam, gusto ko magpasalamat kay Rene. Kasi wala ako dyan. Nandyan siya para tumulong sa akin. Salamat, Rene, that phone patch ako ngayon. At salamat din, Angel Tabangay. Siya yung nag-upload ng aking mga episodes for my listeners, to download. At isipin niyo to, hindi mawawalang problema sa bundong dakilang ito. But life is beautiful and God is always good. So, magpapaalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, sa next Sunday ho. Agahan ninyo para hindi nyo ma-miss ang mga first cases natin, 1 to 2 p.m. po, DZRH, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. RH! Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Ang anak ko, basketball ang bisyo. Pag-uwi, puro pawis at dumi ang damit.
Isa na namang pagkilala ang ibinigay ng KBP